Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Kumusta mga kapwa ko trader, baguhan at datihan man? So, ngayon naman ay tatalakayin natin ang isa sa mga technical method na ating ginagamit na kung tawagin ay Bollinger Bands. So, ano ba tong si Bollinger Bands guys? So guys, bago ko nga pala simulan itong video na to is nais ko magpasalamat dun sa mga nag-subscribe sa akin channel at nanood na rin ng mga video na akin na in-upload. So, guys, siya nga pala, kung ang video na to, yung technical method na to is hindi na worth it para sa inyo na mga kapwa ko trader na para panoorin. So, ang hiling ko lang sa inyo at ipapasalamat ko na nauna na, sana share na lang natin sa mga kapwa natin mga trader o baguhang trader na nangangailangan ng mga technical method o gustong matuno ng mga technical method na magamit nila sa pagtre-trading. So, kaya ako guys gumawa ng mga video ito kasi sa isa ko sa mga trader na nagme-member sa mga Facebook group about sa stock market. So nakikita ko dun guys, maraming mga trader ang nagtatanong about sa stock, kung ano yung mga signal, ano yung mga possible gamitin para bumili ng stock at paano masabi na kailangan nila ibenta yung stock. So minsan sinasagot ko yung mga tanong nila doon sa group na yon, pero hindi naman talaga masasagot mo at maiintindihan nila na totally ang sinabi mo. So kaya ang napagdesisyonan ko is gumawa ng video about sa stock market regarding sa mga technical analysis, at gumagawa na ako ng video na para tingnan ng mga technical analysis na iba't ibang stock sa stock market. So, ang purpose ko talaga ng video ko guys is makatulong ako sa mga kapwa ko baguhan trader na nasa stock market. So, ako masabi ko pa rin ang aking sarili na baguhan kasi halos isang taon lang naman ako natuto ng technical analysis, at ito is na-focus ko lang din after nitong COVID during COVID-19 bago magsimula or after nagsimula ang COVID-19, kasi nga parang ako rin may natutunan ako ng mga konting technical analysis nung sa mga nauna na pinapanood ko na video, pero hindi ko siya talaga maintindihan. So hanggang sa inaral ko siya nung nasa stay ako sa bahay guys. So ito na guys ang isa sa mga technical analysis na ating tatalakayin. So kung gusto niyo pang malaman ang iba pang mga technical analysis, gumawa ako ng mga technique ng mga video about sa mga yan, tulad ng mga RSI, Relative Strength Index, ADX, Average Directional Index, MACD, saka moving average, candle interpretation. So yun guys ang mga ginawa kong mga technical analysis. Then itong Bollinger Bands. So simulan natin guys, ano ba ibig sabihin ng Bollinger Bands or BB kung tawagin. So Bollinger Bands is a popular technical indicator created by John Bollinger that helps determine whether the price are high or low in the relative basis. So the indicators build a need to visualize changes in both volatility. Traders use Bollinger Bands to determine overbought and oversold zone, to confirm divergence between prices and indicators, and to project price target. Bollinger Bands consist of a band 3 lines that are plotted in relation to price. So, nga guys, ang gumawa ng technical method na to ay si John Bollinger para ma-determine yung pagtaas at pagbaba ng presyo. Pero ma-determine rin dito yung tinatawag na overbought at oversold zone ng isang stock or company sa naka-list sa stock market. So, tulad dito sa Philippine stock market, so maraming mga company dyan. So, ang indicator to, visualize changes in volatility. So, makikita mo na agad dito kung kailan magbabago yung pagtaas at pagbaba ng presyo. Pag ibig sabihin ng volatility guys, ibig sabihin pagtaas or pagbaba ng price. So, pag sinabing volatile, ibig sabihin tataas baba yung mga presyo. So, Bollinger Bands consists of band of three lines that are plotted in relation to prices. So, yun nga guys. May tatlo siyang linya daw na naka-plot or chart na makikita mo doon sa graph niya. So, tingnan natin to guys. Ito guys, ang tinatawag niya na
three lines. Ito yung upper line, middle line, at saka lower line. So, ano ba ibig sabihin ng mga line na ito at paano ito na ipa-plot, guys? So, isa-isahin natin yan, guys, talakayin. Balik tayo sa engineering natin. Mas natutunan natin sa engineering nung nag-aaral tayo. So, the upper band, the middle line, and the lower band. So, yung taas is tinatawag na band line. Yung upper at lower is tinatawag na band line. So, yung isa is middle line. So, the line in the middle is usually a simple moving average set of period of 20 days. So, yung nasa gitna, guys, is simple moving average. Ito, guys. So, ito is yung default na pag-set niya, ginamit niya nung ginawa niya tong graph na to or yung technical method na to is 20 days. Yung ibig sabihin to is 20 days prices. So kung yung price ngayong araw, so ang ginawa niya is in-average niya yung price ng 20 days mula kahapon. So yun ang nasa gitna, guys. Yung default ng line nasa gitna is SMA 20 or moving average 20. So yun sa taas naman, guys, the upper and lower band are used as a way to measure volatility by observing the relationship between the bands and the price. So, itong sa taas, guys, na dalawang linya is itong band. So, nakakompute to, guys, ang dalawang linya to sa pamagitan nitong moving average. So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito kino-compute. So, itong sa taas at sa baba is itong indicator nito, ito ang nagdidikta ng pagtaas or pagbaba ng presyo. So, or pagbago ng presyo or nagkakaroon ng tinatawag na reversal. So, pag sinabing reversal, ibig sabihin from uptrend going to downtrend or from downtrend going to uptrend. So, hindi lang ibig sabihin dito, guys, yung line na to is downtrend ang ibig sabihin niyan mamaya pag pinawanag ko natin sa inyo. So, ngayon, guys, typically the upper and lower are set to 2 standard deviation away from SMA, the middle line, but can usually be adjusted by the trader. So, yung SMA, guys, pwede i-adjust yan. Ibig sabihin, nasa sayo kung ano yung MA ang gagamitin mo. So, yung upper and lower bands are set to 2 standard deviation away from the SMA. So, sinet siya. Itong dalawa is sinet na set away as standard deviation. So, nako-compute siya pamamagitan ng tinatawag na standard deviation. So mamaya, guys, papaliwanag ko sa inyo ang tinatawag na standard deviation. As volatility increases, ibig sabihin ng volatility, ibig sabihin yung pagtaas o pagbaba ng presyo, the wider the bands become. So, yun nga, guys, yung pagkuan daw, yung pag-wide down nito, yung band ng dalawang band, guys, itong sa taas at baba, yung pag-wide o pagbuka nito, ibig sabihin yung volatility is tumataas. So, either na tumaas, guys, take note, hindi ibig sabihin na tumaas or nag-wide yung band, dalawang band sa taas o baba, is ibig sabihin na noon, guys, ang presyo ay pataas. So, hindi ibig sabihin, guys. Ibig sabihin ng volatility is up and down ng presyo. Either na pag nag-wide to, ang dalawang band na yan, may indication din na bumaba rin yung presyo or tumaas din ang presyo. So, yun ang ibig sabihin, guys. So, hindi ibig sabihin ng pagbuka or pag-wide ng dalawang band is pataas lang ang presyo. So, hindi yun ang ibig sabihin, guys. Ibig sabihin nun, may strong trend siya na dine-develop, either yung trend is downtrend or uptrend. So, yun ang ibig sabihin, guys. Likewise, volatility decrease the gap between the bands are narrow. So, kapag nagdumikit naman, guys, or tinatawag na convergence, yung pag narrow, yung pagnipis, guys, yung pagdikit nila, halos dumikit na sila doon sa SMA. So, hindi naman didikit yan, guys, kasi nga may computation to mamaya papaliwanag. So, pag nagnaro naman sila, ibig sabihin, sumikip na naman, guys. Ibig sabihin, guys, yung trend is maglalaylo. So, magbabago ng trend or magpo-form ng panibagong trend ang ibig sabihin na naman, guys. So, dito naman tayo, guys, sa parameters. The numbers of bars of periods used to calculate the study. John Bollinger recommended an optimal period of 20 or 21 periods and warns the periods of less than 10 periods do not seem to work well. So, yun nga, guys. Yung SMA nyo ay 20. SMA 20 or 21. So, yung SMA 20 or 21 na yan, guys, is 1 month price yan. Kasi nga, sa 1 month is may 30 days. So, ilales nyo yung Saturday and Sunday na wala tayong trading days. So, yung 30 minus. So, may possible na 8 to 9 days
in in 8 to 9 Saturday and Sunday. Diba, ang total ng Saturday and Sunday sa 1 month is obviously 8 to 9. Then, less mo pa ng minsan magkakaroon tayo ng tinatawag na holiday. So, kaya ang sinet niya na default guys is 20 or 21 period. So, less than that, less than 10 is hindi possible. So, either na 19 hanggang 11 so pwede siguro, pero pag less than 10 na so hindi na siya mag-work. Bandwidth, the half width of the band in terms of multiple the standard deviation typically used by 2. So, half width of the bands in terms of multiple of standard deviation. So, yung ito guys, yung half yung itong tinatawag na half width, kaya now half width to guys, band 2 bands yun guys, ito upper band and lower bands, kaya naging 2 bands. So, ang typical na ginagamit guys para makuha mo to is i-multiply mo yung standard deviation na makukuha mo sa 2, then i-add or i-minus mo dito sa SMA. So, ang ito guys, ang sa upper band na yan guys is addition yan. In-add mo yan dito, ang standard deviation. Pag nakuha mo yung standard deviation, i-multiply mo sa 2, then i-add mo dito sa SMA mo. Ang sa lower band naman is i-minus mo guys. So, yun ang ibig sabihin ng pagkuha ng graph na yan guys. So, ang typical guys na sinabi niya is 2, ang typical standard deviation. Calculation. First, calculate the simple moving average. Next, calculate the standard deviation. So, ang una mong gawin is calculate mo yung simple moving average. So, yung ginagamit lang calculation guys, kung wala pa ngayon, kung wala tayong computer, noon na walang computer, ginagamit sila na kinakalculate nila. So, binabantayan nila guys, araw-araw yung presyo, din ikakalculate niya. Pero ngayon, may computer na tayo, ilalagay na natin yung tinatawag na moving average natin, makikita na natin yan guys. So, ang standard deviation, then pagkatapos makalculate yung moving average, then standard deviation over the same number of periods as the simple moving average. So, ang standard deviation gamitin mo, kung 20 na number ang ginamit mo, so yun din ang gagamitin mo sa standard deviation. Yung nga tinatawag ko nga kanila guys, for the upper band, add the standard deviation the simple moving average. So, yung pagkuha ng upper band is add mo yung standard deviation dun sa moving average. So, pag nakuha mo yung standard deviation guys, i-multiply mo yun sa 2. So, ipapaliwanag ko mamaya sa inyo kung bakit namin na-multiply sa 2. At hindi lang 2, pero typically ang ginagamit niya is 2. So, yung sa lower band, subtract ang standard deviation from the simple moving average. So, dito na tayo guys sa ilalim. So, yung standard deviation guys, itong S. Ibig sabihin ng S is standard deviation of the sample. So, yung itong form na to, so alam niyo naman to, is summation. Kung sa engineering yan, or sa mathematics, is summation sign yan, o sigma. Yung X, ito, na walang guhit sa taas, at each value in the dataset. So, ito guys, isa-isa, itong kan guys, para kung 20, ibig sabihin 20, gagawa ka ng 20 dito, pag-addin mo siya guys. So, may summation. Tinatawag guys. So, sa engineering guys, hindi na natin tatalayan dito kasi sa engineering na alam na namin kung paano gawin yan. So, yung X nito guys is X1 minus average nito. So, X1 guys, X2, X3, X4. So, ganun guys. So, yung X na may guhit sa taas is mean of all the values in the dataset. So, SMA 20 o moving average 20. So, 20 guys. 20 na previous closing price, ipag-addin mo yun, tapos i-divide mo sa 20, makukuha mo to yung X bar. So, pag nakuha mo yung X bar guys, yung X1 minus mo ng X bar, then so on, and X2 din, yung sinasabi ko, ipag-addin mo. Pero, as square mo pula muna, square root, i-square mo pa pala muna, i-multiply mo ng dalawa. So, divide mo dito sa N, number of values in the dataset. So, yung N is yung kung ilan yung moving average na ginamit mo. Kung SMA 20, so yung N mo is 20. So, short term, ibig sabihin guys, short term, 10 period moving average bands at 1.5 standard deviation. 1.5 times standard deviation. Yun ang sinasabi ko nga guys, typical na ginagamit is 2. Pero kapag ang moving average na ginamit mo is 10, pag nakuha mo yung standard deviation, i-multiply mo sa 1.5, then yung standard deviation sa taas, para makuha mo yung upper band, is i-add mo dito sa moving average. Then dito naman sa baba, yung standard deviation na multiply mo sa 1.5, ima-minus mo dito sa
simple moving average para makuha mo tong graph sa baba. So, yun ang ibig sabihin ng tinatawag na pagkuha nitong graph pala guys, yung pag-compute ng graph na yan guys. So, pag medium term is or 20 period moving average, so 2 ito guys. Kaya sinabi kanina, typically default recommended na John Bollinger's is optimal 20 to 21 periods ang gamitin mo. So, ito nga guys, kaya 2. So, ito yung ginagamit guys na standard. So, long term 50 period. So, ibig sabihin yan, 50 period moving average, bands is 2.5. Pag ang SMA mo ginamit is 50 or greater than 50, ang mangyayari, ang i-multiply mo na to ang 2.5 sa 2.5 ang S para makuha mo. At pag nakuha mo yun guys, pag na-multiply mo sa 2.5, i-add mo dito sa SMA para makuha mo yung upper band, then i-multiply. Pag multiply mo na sa 2.5 yung S, then i-minus mo naman dito sa simple moving average para makuha mo itong lower, yung band sa ilalim, yung lower band mo. So, dito naman tayo guys, how Bollinger Band works. So guys, yung how Bollinger Bands work. So, paano naman to yung ginagamit or gumagana guys, yung sinasabing works. So, paano natin ginagamit? When the bands tighten during a period of low volatility, it raises the likelihood of a sharp price move in either direction. This may begin a trending move. Watch out of the false move in the opposite direction, which is reversed before the trend of before the proper trend begins. So ito nga guys, kapag itong upper band or either na lower band pala guys, band is nagkaroon ng tighten. So, ibig sabihin, didikit or convergence siya. Papunta siya dito sa slow moving, sa moving average na sinet natin. Ibig possible niyan guys, yung volatility mo is magbabago. Kumbaga, hihina mo volatility mo, then magpo-form siya ng panibagong trend. Ang ibig sabihin niyan guys. So, hindi ibig sabihin na magpo-form ng panibagong trend guys, na galing sa uptrend is magbabago siya ng downtrend. So, hindi ibig sabihin guys, either na magtuloy-tuloy siya ng downtrend or possible na magkaroon siya ng reversal na uptrend. So, yun ang ibig sabihin yun guys na tinatawag niya. So, yung number 2, when band separates by an unusual large amount, volatility increase and any existing trend may be ending. So, yun naman guys. Ito naman guys. Kapag yung band mo is unusual yung pagtaas, kung mabiglang taas, then together na yung pagkaroon ng pagtaas bigla ng presyo guys, yung tataas bigla yung presyo, yung sumabay, yung nag-gap up siya ng medyo opening niya is 1, then naging 10 siya. So medyo unusual na yun guys na nangyayari kung yung price is 1 peso, so naging 10, so unusual na nangyayari. So yun ang ibig sabihin nun guys. So kapag na ganun guys, bigla siyang nag-wide, then unusual yung presyo, bigla rin tumaas yung presyo, ibig sabihin guys, magkakaroon ng panibagong trend, magpo-form ng panibagong trend or panibagong form ng candle, either mag-uptrend magre-reversal ng uptrend or mag-continue siya ng uptrend or mag-reversal pa ng downtrend, ibig sabihin kanina. So, ang ibig sabihin ng form ng panibagong trend guys, so magsa-sideway ng konti, then form ng panibagong trend. So, kung mapapansin nyo rin dito, unusual guys, so bigla siyang umangat nga, so unusual ang pagtaas niya at yung presyo, so nagkaroon panibagong trend dito. So, nagkonti ng sideway, then nag-form ng panibagong uptrend. So, yun ang ibig sabihin niya guys ng pangalawa. Yung when band separates by unusual large amount, so volatility increase and an existing trend may be ending. So magtatapos na nga yung trend na sinasabi. Price have tendency to bounce within the bounce envelope, touching one band then moving to the other band.
you can use this swing to help identify potential profit target. So, for example, if a price bounces off the lower band and then crosses above the moving average, the upper band then becomes the profit target. So, ibig sabihin naman ito guys, kung yung presyo mo is nasa loob sa pagitan ng lower band at sa moving average, at kapag yung presyo na yon is nag-cross sa moving average, ngayong araw, yung mga nagdaang araw, yung presyo mo nasa loob ng tulad nasa loob ng lower band at moving average, at ngayong araw is nag-cross siya, at kinabukasan is nandito na siya sa pagitan na ng lower ng moving average at upper band. So profitable target, ibig sabihin possible na magkaroon ng mataas na trend. So profitable target, so kikita ka dyan kung bibili ka dito. Pag nahintay mo na cross at dumating na yung presyo dito, is profitable target na siya. So guys, take note bago nyo gawin yon. Hindi ngayong araw, diba, ito yung araw na yon ngayon, kapag nag-cross pa lang siya at nandyan pa lang siya sa ngayong araw, at hindi pala talaga siya dito nasa loob nito, kundi kumbaga nag-aagaw pa yan guys, kumbaga chances niya 50-50 pa yan, wag muna kayo mag-position, hintayin nyo na dito na talaga siya tulad nito. Kasi kapag yung ngayon kayo nag-position tulad nito, nag-cross pa lang siya, at kinabukasan is nag-cross ulit siya pabalik, ang tendency is magkakaroon ng downtrend. So hintayin nyo na ang isang candle is nasa loob na talaga totally. So hindi na siya nag-cross sa moving average, nasa loob na siya. So yun ang tinutukoy niya guys. So sumunod, price can exceed or hug a band envelope to prolonged periods during the strong trend on divergence with a momentum oscillator. You may want to do additional research to determine if taking additional profit is appropriate for you. So, ibig sabihin naman guys, kapag yung presyo mo is nag-hug or dumikit, yung sinasabi ko nag-cross doon naman sa band, yung band guys is yung lower or upper band. So, ang tinutukoy niya dito guys is upper band. So, kaya taking a profit na siya, or nag-take na siya ng profit. So, ang ibig sabihin niya naman nun guys, magkakaroon pa ng panibagong strong trend. So, may pagtaas pa ng presyo. So, ibig sabihin nun guys, papaliwanag ko sa inyo. So, ito nga guys, ito yung candle na yan, di ba, nag-hug dito or dumikit sa band na to. So, may ng possible na tumaas pa daw siya. So, kabaliktad naman guys, kapag yung candle na yan guys is nag-hug. So, ito guys, nag-hug siya lahat. Halos nag-hug. So, strong trend pa rin yan guys. Either na tumaas bumaba. Strong trend pa baba, strong trend pa taas. So, kapag nag-hug dyan guys, ibig sabihin, pag pataas yung presyo at nag-hug, ibig sabihin, tataas pa ang presyo. Pero kapag sa baba naman, pag nag-lower yung price at nag-hug naman yung presyo mo dun sa lower band, so may possible na magkakaroon ng strong trend pababa. So, reversal din naman dito, o kabaliktad naman dito sa taas. Kapag nag-hug naman yung price mo dito sa upper band, tataas pa yung presyo. So, yun ang ibig niya sabihin guys. So, nasa sayo kung magte-take profit ka na o hindi. O magte-take profit ka pa, or yung gusto mo pa, hintayin mo pa na tumaas, nasa sayo na yon. Na sa sayo kasi either guys, kahit nag-hug yan guys, pero may possible kinabukasan na bumaba na yan ang presyo. So, tingnan nyo dito, kahit ito guys nag-hug, so bumaba na guys ng presyo. So, nasa sayo guys, kaya sinasabi, it's up to you. Ito guys, a strong trend continuation can be expected when the price moves out the bands. However, if price moves immediately back inside the band, then the suggested trend is negated. So, yun na naman guys. Kapag yung presyo is nasa taas ng band, ng upper band, or pag nasa taas ng upper band guys, ibig sabihin yan guys, tataas, may strong trend na perform. Yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, nasa sa inyo yun kung magte-take profit ka. Pero kapag ang presyo kinabukasan is bumaba or nag-hug siya pababa,
possible na strong trend ay wala na. Kumbaga, wala na, hindi nagkakaroon ng strong trend. Nasa sa iyo na lang yon, sa dictation na yon ng market, or nasa bias mo lang yon kung ano ang pahiwatig sa'yo. So, mamaya guys, tatalakayan natin yan kung ano ibig sabihin yan para malaman talaga natin ng totally magkakaroon pa siya ng pagtaas at pagbaba ng presyo. So, tulad nito guys, away na siya, kumbaga ito na yung ng closing niya sa taas na so ibig sabihin nasa taas na siya ng impression, nasa taas na siya ng upper band, pero kinabukasan guys is bumalik siya, nag-cross siya pababa sa upper band, pababa, so tuloy-tuloy naman ang pagbagsak niya. So ganon din dito guys, kapag hindi, ibig sabihin kapag yung closing na naman niya dito sa upper band guys, ibig sabihin nag-closing, ang closing mo is nasa below upper band, pero kinabukasan is yung closing mo naman is below naman sa lower band. So hindi ibig sabihin yan is tuloy-tuloy. So hintayin mo rin kinabukasan kung magkakaroon pa siya ng panibagong pag-cross ng presyo, or tuloy-tuloy yung pagbaba ng kanyang price. So yun ang ibig sabihin ng number 4 na kanyang pinapahiwati guys. Yung a strong trend continuation can be expected when the price moves out the bands. However, if price moves immediately back inside the band, so then the sales trend is neglected. So wala siyang negated, ibig sabihin wala strong trend. So kalimutan na natin. So ito naman guys, munod, how to use Bollinger Band. So, paano naman natin gamitin ang Bollinger Bands guys? Ito kanina guys, ang how to work. Ibig sabihin, paano siya gumagana, paano siya naging effective sa atin. So, yun nga, pinaliwanag na dito. Yung gumagana siya, yung sa pamagitan ng pagtingin sa upper at lower band, at yung pagtaas at yung pag-widening ng dalawang band niya. So, dito naman guys is how to use, paano gamitin. Trader generally use Bollinger Bands to determine overbought and oversold zone. So, to confirm divergence between price and studies and to project price target. So, ginagamit daw si Bollinger Bands para malaman yung pagbentong sobrang pagbenta ng stock o sobrang pagbili naman ng stock ng isang company. So, yun ang sinasabi dito. At malalaman yung divergence. So, confirm divergence guys, ibig sabihin, paglayo ng presyo. So, baga, yung paglayo mo either palayo pataas o palayo pababa between price. So, yung divergence, ibig palayo ng divergence. Ang convergence naman is, yung presyo mo is palapit lang, pabalik sa dating presyo. Kung ba, piso kahapon, then, ngayon, pwede bumalik ng piso, or piso ngayon, pag divergence, bukas ay piso kahapon, ngayon 5 piso. So divergence naman of price, so madedetermine divergence of price. So yun naman guys, the wider the bands, the greater the volatility. So pag malapad yung band mo, pag wider or palayo yung band mo, is possible na wider yung volatility. Ibig sabihin wider yung pagtaas or pagbaba ng presyo, either kung anong yung trend ang naka-indicate doon sa stock na yun guys, kaya tinawag niya wider the volatility. So, yun ang ibig sabihin nyo guys. So, the narrow the band, the lesser the volatility. So, yun nga, kabaliktaran naman. So, some traders use Bollinger Bands with other technical indicators such as RSI. So, yung ibang traders guys is gumagamit ng ibang technical indicators tulad ng RSI. So, ang RSI kasi guys, halos compatible talaga sa Bollinger Bands. Kasi si RSI guys, kung gumagamit ka nito, so alam mo na ibig sabihin ng RSI 30 at RSI 70. So, ang RSI 30 guys, kapag yung RSI mo is below 30, ibig sabihin nun guys, overbought ka naman. So, masyado naman mababa yung presyo. So, magkakaroon ng reversal ng pagtaas ng presyo. So, kapag RSI 70 naman guys is oversold naman. So, marami naman ang naibenta mo na stock sa mga trader o sa mga investor. So, ang gagawin mo, pababain mo yung presyo para mabili mo yung kabalik mo ang stock na naman na ibenta mo, para susunod kung itataas mo ulit, pabenta mo naman ng pataas. So, yun guys, kaya compatible talaga siya guys na gamitan ng RSIs para malaman natin yung pagtaas at pagbaba ng presyo. So, makikita na agad natin guys na yung Bollinger Band is maganda
kumbaga makita sa ang trend sa Bollinger Bands ay makita na yung trend sa stock, sa isang stock gamit ang Bollinger Bands with RSI. So maganda siyang pagsamahin dalawa. If price touches the upper band, another technical indicator does not confirm the upward move. Example, there is divergence. A sell signal is generated. So, ang ibig sabihin naman guys, ng ito guys, sa ilalim na pag ginamit mo siya ng yung Bollinger Band mo, ba, yung presyo is dumikit dito sa unang sinasabi ba yung how Bollinger Bands work. So ang ibig sabihin niya doon kanina guys, sinabi niya kapag yung presyo mo is dumikit o naghag dito sa upper indicator, may possible na tumaas yung presyo. Pero sinabi niya dito how to use Bollinger Bands po. Kung gagamitan mo pa siya ng ibang indicator guys, makikita mo doon kapag ang isang indicator mo is hindi nag-confirm na tataas yung presyo, ibig sabihin ibebenta mo. A sell signal is generated. So marami na magbebenta dyan, marami na nagbebenta. So, ibig sabihin, if other technical indicators confirm the upward moves, no sell signal is generated. Yun naman guys, kung ang isang indicator is nag-confirm naman, so pareho sila ng ibig sabihin ng Bollinger Bands mo, natataas yung presyo. So, walang sell na mangyayari. Ibig sabihin, mag-hold ng presyo yung mga investor or trader, hintayin nila yung magte-take profit pa sila sa taas. So, yun ang ibig sabihin nun. And in fact, a buy signal may be indicated. So, may buy signal. So, yung ibig sabihin naman guys, karoon ng buy signal, kasi yung ibang mga trader is hahapit pa. So, hahapit pa sila. Kumbaga, makikisabit pa para kumita. So, yun naman ang ibig sabihin guys. Ito naman ang isa guys, if price touches the lower band and the other indicators does not confirm the downtrend move, a buy signal is generated. So, ito, kabaliktaran naman to kanina ng sa upper band guys, na kapag nag-touch ang yung price doon sa upper band at ang hindi ang isang indicators nag-conform, so ibebenta mo naman to. Ito naman sa lower band, kapag nag-touch naman yung presyo sa lower band, ang technical indicator does not confirm the downward move price, a buy signal is generated. So indicator nito mana bibili ka na naman para kasi possible na tumaas na yung presyo. So sumunod naman, if other technical indicator confirms the downward move, so ito nga, pag dumikit na naman yung presyo sa lower band at ang ibang technical indicator na ginamit mo tulad ng RSI, MACD, ADX, moving average is nag-confirm na may downward pa ng presyo, no buy signal is generated, and in fact sell signal being indicated. So ito naman guys, kabaliktaran naman to ibig sabihin dito ng isa, na if the technical indicators confirm the upward move. So ito guys, kapag yung presyo is nag-touch naman sa upper band, and ang isang indicator is nag-confirm na magkaroon ng move, so ito naman guys is magkakaroon ka ng buy. So hahapit dito naman guys, cut loss na naman sa ilalim guys. Yung if the other technical indicator confirms the downward move, no signal is generated, no buy signal is generated, and in fact a sell signals may be indicated. So either yung mga trader na may hawak ng mga stock or mga kadalasan trader naman, hindi naman nagbebenta investor pag logi, pag nag-invest nga para kapag kumita. So mga trader guys ang possible lang gumagawa nito. So magkakaroon ng cut loss yung mga trader kapag nakita nila to. So yun ang ibig sabihin guys ng sentence na yan ni Bollinger Bands. So ito na, Bollinger Bands also help determine the oversold and overbought of the market. So napaliwanag natin, when price move closer to the upper bands, the currency pair is becoming overbought. So dito naman guys, example lang to. So ang kinamit niyang example is about sa forex. So currency pair is coming overbought, and as the prices move closer the lower bands, the currency pair becoming oversold. So kapag ang upper band mo is move closer, when prices move closer, so yung prices lumapit sa upper band, so ibig sabihin naman dun sa is overbought naman siya, maraming bumili. So kapag naman yung price mo lumapit naman sa lower band mo, closer to lower band, ibig sabihin currency oversold, so marami ka naman na benta, so kailangan mo nang bilhin ulit yun. So
pataasin ang presyo naman guys. So, the price momentum should also be taken into account. When price enters in overbought oversold area, it may become even more before it reverse. So, kailangan to ng maiging pagsisiyasat guys. So, hindi basta-basta tayo magbebenta or di tayo bibili kasi baka magkaroon ng reversal na tinatawag nga, yung kung magkaroon ng oversold o overbought. So kung magtuloy-tuloy yung pagbagsak or pagbaba, so magkaroon ng ibig sabihin ng reverse. So you should always look for evidence of price weakening and or straightening before anticipating a trend reversal. So yun nga, tingnan natin guys kung pabagsak or pataas yung presyo at siguraduhin na talaga natin yung trend ay magkaroon ng reversal bago tayo bumili. Itong ibig sabihin. So, Bollinger Bands differ from similar indicators such as moving average envelopes in such a way that the width of the range is not constant. So, yung iba nga ng Bollinger Bands differ from similar indicator. So, tulad ng ibang indicator, so hindi constant yung width of the range. So, but is changed according to historical volatility. So, nabase yung mga graph natin guys dun sa history ng pagbaba at pagtaas ng presyo at sa ginagamit din natin na yung sa moving average. If volatility increases, the bands becomes wider. Yung volatility, yung pagtaas pagbaba pag is tuloy-tuloy kapag ang band mo is wider, kumbaga luluwag siya, maging divergent siya pulling away dito sa SMA. So yun ang ibig sabihin niya gan. So pabaliktad naman decrease and decrease, the band becomes narrower. So kabaliktad naman, so kung didikit na siya, papunta na siya sa moving average mo, yung dalawang Bollinger Band o upper or lower is magkakaroon siya ng pagbago. So yung volatility mo is babagal, either bumagal sa pagbaba o bumagal sa pagtaas. So yun ang ibig sabihin guys. At a significant widening of band may signal the end of trend. So yun nga guys, a significant widening of band, end of trend. So parang summary na lang to guys. So yun nga, sinabi ko kanina, unusual yung pagtaas ng itong dalawang band pag bigla siyang lumayo dito sa moving average, biglang lumayo, unusual. So hindi siya constant yung paglayo niya, so biglaan, at yung presyo niya is biglang taas din. So ibig sabihin possible na magkaroon din siya ng yung trend mo is matatapos na, magkakaroon na siya ng reversal o magpo-form ng panibagong trend. So ganun din dito, kapag lumayo din naman siya, kapag pababa yung bigla naman bumaba yung presyo at yung pag-widening naman itong band mo is hindi rin ganun ka biglang tarik din. Tulad nito guys, biglang tarik, so may possible na magkakaroon siya ng reversal o panibagong trend or magpo-form ng panibagong trend or pagano ng reversal of trend. So yun ang ibig sabihin guys, form of another trend, ibig sabihin either tuloy-tuloy na pagbaba or tuloy-tuloy na mag-form na siya ng panibago na magsa-sideway counted, then tuloy-tuloy pagbaba. Then ang reversal of trend naman guys is from pababa going to pataas. So yun naman ang reversal of trend, or vice versa, mula sa taas pababa. Yun ang tinatawag na reversal of trend, or yun naman ang ibig sabihin nun guys. A significant narrowing of bands implies the start of the new trend. So yun nga sinasabi ko yung kanina sa simula pa lang, yung narrowing pag narrowing, so mag-start na panibagong trend. So dito tayo guys sa summary. Bollinger Bands are comprised of a middle SMA and upper lower band based on the standard deviation. So summary na lang to. So kailangan mo ng moving average din para at yung makuha mo yung upper at lower bands based sa standard deviation na makukompute mo dito naman sa mga presyo na ginamit mo rin sa moving average na ginawa mo. Kung ano yung moving average mo na price is yun din yung standard deviation mo na gagamit mo sa pagkuha ng standard deviation. The bands are useful for analyzing trends, treating and monitoring whether reversal may be occurring. So maganda daw siya gamitin guys para sa pag-analyze ng strength of trend. So yung strength, so yung ibig sabihin nito, pagtaas at pagbaba ng presyo, monitoring while reversal. So pwede rin siya monitor mo para sa pagbago ng trend. So yun ang ibig sabihin niya guys. So Bollinger Bands are not predictive. So hindi siya predictable, hindi tulad yung mga tinatawag natin na
Fibonacci or iba-iba na yung ghost, yung may tinatawag na ghost indicator na hulaan natin. So hindi lang siya hinuhulaan guys, so hindi siya predictive. They are always based on historical information and therefore react the price changes. So nagbabase talaga siya guys, yung pag ginamit mo ang Bollinger's, magbase ka sa mga historical information, sa mga data from the past trading. So yun ang ibig sabihin ng Bollinger Bands guys, paggamit ng Bollinger's Band. Therefore react to price but don't anticipate prices change. So hindi ibig sabihin guys, pag ginagamit mo agad is magbabago agad yung presyo. So like other indicators, Bollinger Bands are best used in conjunction with other indicators, price analysis and risk management as part of our trading plan. So yun guys, tulad ng ibang indicator daw, yung Bollinger Bands is kailangan mo siyang gamitin together with other indicator. So pagsabayin, ibig sabihin kung may kasabay na ibang technical indicator tulad ng RSI, MACD, moving average, or candle interpretation. So nasa sa inyo yun guys, ang paggamit ng Bollinger Bands. So guys, naintindihan nyo naman siguro ang ibig kong sabihin, at sana may napulot kayong aral regarding sa Bollinger Bands. So balikan natin ng konti. Ang pag-widening ng dalawang band na to sa baba or either sa taas o baba, hindi ibig sabihin kapag lumayo siya dito sa small average na ginawa mo is hindi ibig sabihin natataas yung presyo. Ang ibig sabihin guys, pag nag-widening siya, ibig sabihin either natataas or bababa yung presyo, kung anong yung trend na pinoform niya. So kapag nag-narrow naman siya, kung didikit na naman siya dito, ibig sabihin guys, magpo-form siya ng panibagong trend, magkakaroon ng konting sideways yung presyo, or magwi-weaken yung volatility ng mga presyo. So medyo babagal yung pagtaas at baba ng presyo. Panibagong trend guys, hindi ibig sabihin from downtrend to uptrend. Hindi ibig sabihin either na mag-form siya ng panibagong downtrend or magkakaroon siya ng reversal trend. So dalawang ibig sabihin guys, nag-form ng panibagong trend or magkakaroon ng reversal trend. So yun ang ibig sabihin guys ng pag nag-narrow siya. So kapag yung presyo mo is dumikit dito sa upper band, so may ibig sabihin pa natataas pa yung presyo mo, pero hindi ibig sabihin nun na tataas talaga siya. Pero hintayin mo kinabukasan kapag nagkaroon siya ng tinatawag na isang candle na baka dumikit siya naman pabalik. So yun ang ibig sabihin. So ganun din ang kabaliktaran sa baba, hindi ibig sabihin na dumikit siya sa baba na ibig sabihin tuloy-tuloy sa baba. So hintayin mo rin, baka magkaroon ng reversal na presyo or candle na positive indication. So isa pa, kapag yung presyo is nasa pagitan ng lower band at saka slow moving average at nag-cross siya, may indication na tataas yung presyo. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo at maging profitable din siya guys kung makikita mo kinabukasan ulit after niya na mag-cross at ang sumunod na candle niya is nandito na sa loob ng upper band at saka moving average na sinet mo. So nasa sayo yun guys, kung ikaw ay isang trader, kung anong ginagamit mo, kung daytime yung basis mo dito sa pagbasa sa para tingnan yung candle, o yung every hour yung yung candle indication mo na tinitingnan. So nasa sayo yun guys. So ma-determine mo yun kung isa ka talagang trader na professional, kung paano basahin to. Kasi may mga trader guys na gumagamit ng candle indicator na every 1 hour, every 15 minutes, every 30 minutes. So may ganon na mga candle. So kahit trading day, so nag-cross siya, trading days nag-cross siya ng 10, then after 11 is nasa taas na siya. So ibig sabihin nun guys, may pagtaas na yun ng presyo. So kung masustain niya pagtuloy yung pagtaas, so may chance ka nga makakumita sa araw na rin niya yun. So kung isa ka naman na ang nagamit mo ng candle is 1 day indicator, so kinabukasan ka pa talaga possible magtre-trade. So may mga trader talaga dyan na medyo high risk kung tinatawag, kaya ang candle pattern na ginagamit nila is 1 day o 30 minutes or 15 minutes. So ganun guys ang ibig kong sabihin. So yun guys, isa pa guys, ang Bollinger Bands is gamitin nyo kasabay ng ibang technical indicator na ginagamit nyo tulad ng RSI, MACD, ADX,
moving average, candle interpretation, para malaman nyo kung may continuation pa yung trend na na-perform niya. So guys, maraming salamat sa panonood sa video ito, at sana i-share nyo rin ang video na ito kung hindi man profitable sa inyo or hindi na worth it sa inyo na ang video na to. Sana naman i-share nyo na lang doon sa mga nangangailangan. So maraming salamat guys sa inyong panonood, at sana magkaroon pa tayo ng panibagong video na gumagawa pa tayo ng ibang video regarding sa technical method. So guys, maraming salamat.